Likas na sa atin ang paniniwala sa mga multo o mga ligaw na kaluluwa, mga patay na hindi matahimik sa iba't ibang dahilan. May ilang tila nang hihingi ng tulong at may iba naman na tila gusto lamang makipaglaro. Kamakailan lang ay may isang video na nag-viral na kung saan nakuhanan ng CCTV ang tila isang bata na tumatakbo sa loob ng opisina. Ang nakapagtataka ay sino nga ba ang batang ito na madalas raw na magpakita o di naman kaya'y magparamdam sa mga call center agents. Biru-biruan na nga sa BPO industry na hindi ka raw ganap na isang bayaning puyat kung kailanman ay hindi mo pa siya nakita o naramdaman. Ang naturang batang ito ay tinatawag nilang si Junjun. In this episode of our Halloween special, our team conducted interviews with some call center agents who have this creepy encounter with Junjun. Hi, my name is Alex Rosal and I've been working as a call center agent for 5 years. Nung una akong pumasok sa industry na to, madalas na akong nakakarinig mga kwento-kwento nga tungkol nga sa mga nagpaparamdam daw sa prod. Pero ang tumatak lang sa isip ko ay yung tinatawag nga nilang yung batang si Junjun. I don't know if you guys are familiar with that name. Halos lahat ng call center agents kilala nga si Junjun, or worse, nakita na nila si Junjun. Is it true, Alex? Sa tingin mo, nag-e-exist talaga tong batang to sa mga call centers? Well, based on experience, I can say na yes, nag-i-exist si Junjun. It's not just a story para manakot. Kahit ako noong unang call center na pinasukan ko, nagpasikat agad siya. Para bang sinasabi niya sa akin na, "Hey Alex, I'm real. See you around." Parang ganun. Pero first day ko, may encounter agad kami. Tanda ako noon, nasa lobby lang ako kasama yung mga kasabayan ko mag-training. Habang naghihintay kami, nagpo-phone lang ako para magpalipas na nga ng oras. Then, while scrolling sa phone ko, sa peripheral vision ko, may nakita nga akong tumakbo. Medyo maliit siya. Akalain mo talagang bata. Tumingin ako sa paligid ko tsaka sa mga kasamaan ko to check if they saw it too. Pero parang ako lang yung nakakita kasi wala silang reaction eh. Patuloy lang sila sa ginagawa nila. I ignore it kasi baka namamalikmata lang. Pero nung pangalawang beses na, I saw it clearly. Hindi na lang basta anino lang eh, or nahagip. Nakita ko talagang may batang tumakbo. Naisip ko nun, pwede pala ka ako magdala ng bata sa office. Pero grabe naman yung experience mo na yun, Alex, pala. First day pa lang, no? Parang nagpakita na siya agad sa'yo. So, pwede mo bang ma-share? Ano yung naramdaman mo during that time? Puzzled out actually sa unang encounter. Kaya hindi ko alam na yun ay yung sinasabi nilang si Junjun nga. Akala ko talaga bata lang siya na dala ng isa sa mga employees na nagwa-wander around dito sa building. Then habang tumatagal, dun ko na naisip na si Junjun nga yun. Hindi nga niya pinatapos yung training ko eh. May pasabog agad siya sa first day ko. Oh, okay. So, meaning yun yung una mong encounter with Junjun na sinasabi. Tama ba? So, does it mean meron pang mga sumunod? Mas malala pa, ganon? Oo, marami pang sumunod actually. Oh. So, fast forward, nung second week ko, naalala ko yun eh. Lunch break nun, around 12 AM I think. Siyempre, dahil newbie ako, medyo pasikat pa ako. Nagstay ako sa prod nun, naka-headset ako nun kasi pinapakinggan ko yung calls ng mga kasamaan ko eh. Then, suddenly, may narinig ako na bumubulong as in, sabi niya, "Kuya." Tinanggal ko yung headset ko para siyempre titingnan ko kung sino yun, pero nakita ko, wala naman tao. Ano yun? Naisip ko, guni-guni ko lang since naka-headset nga ako. Baka namali lang ako nadinig, so sinuot ko ulit yung headset to continue what I'm doing. Then, after a minute, may bumulong ulit ng... Tinanggal ko agad yung headset ko and again, wala naman tao. Kung meron man nandun sa malayong part ko since nagko-call sila. Tumayo ako then nilibot ko talaga yung tingin ko sa buong prod to see kung meron man nangloloko sa akin or kung may nagsasalita. Pero walang taong malapit sa akin. Thinking na wala nga lang yun, hindi ko talaga pinansin yung takot ko nun. Kaya bumalik ako sa inuupuan ko para lang makinig ulit. Pero hinihintay at pinapakiramdaman ko talaga kung may bubulong ulit. Kaya sa isang tenga ko na lang nilagay yung isang headset and boom, may bumulong pa rin. And that's my cue to get out from my station. Grabe naman yun, medyo nakakakilabot Pero baka naman gusto lang makipaglaro, hindi kaya? Or ayun nga, Alex, sa tingin mo, bata talaga siya or kung ano pa man? Yes. Parang bata yung tumawag ng kuya. May mga pamangkin kasi ko sa bahay, siguro mga around 9 to 12 years old. Kaya alam ko naman, yung tunog ng boses kapag talaga sa bata galing eh. Grabe naman. Pero anong ginawa mo after nun? Let's say, tuloy ka pa rin? Pumasok ka pa ba? Pumasok pa rin ako kasi sayang ayun na yun. Nakapagsimula na ako iniisip ko na lang na hindi na yun maulit dahil hindi na ako magstay ng lunch sa station ko. Lagi na ako sasama sa team ko. At iniisip ko rin nun, as
long na hindi niya ako sasaktan or hawakan, kaya ko yung ganun. And sabi ko rin sa sarili ko nun na bago ako dumiretso sa office, siguro dadaan muna ako ng simbahan to pray, you know. Pero sa tingin mo, it's effective yung pagsisimba mo bago ka pumasok every time? Yes, it was. Siguro 1 month nung huli siyang nagparamdam sa akin at nagpakita. Everything is going so well. Until one night, nung nagpatawag ng meeting yung team leader namin. That was the most traumatic night for me. Grabe yung kilabot hanggang ngayon ramdam ko. So, anong nangyari? What happened? Pwede mo bang ma-share pa? Bakit parang ganyan na lang kasi yung takot mo eh? Alright team, I just want to commend everyone dahil na-meet natin ng maaga ang target natin for this month. Congrats din kay Robert dahil siya ang pinakamaraming number of transfers this past weeks. Lahat kami nagpapalakpakan noong time na yun. Nagulat kami dahil may isang naiwang pumapalakpak. At wala nang ibang tao ron sa room na yun, kundi kami lang. We tried to act normal, like Okay guys, let's nothing just don't is mind going it. on. So, baka Isa-isa proud lang kami si Junjun nagtayo kay ng Robert. So, parang mabuti pa lumabas na tayo at bago pa magpapapizza. makatayo ang lahat sa amin, yung isang upuan sa may bandang dulo biglang napunta sa tapat ng pinto. As in, humarang siya dun sa dadaanan namin. Nagulat silang lahat nung sumigaw ako. So, bakit dumating ka na sa point na napasigaw ka na? Ano na ba yung mga sumunod na nangyari? Kung okay lang na ma-recall and i-share mo na rin sa amin yung mga kaganapan pa. Actually, sobrang takot na ako nun kasi sa peripheral vision ko, may nakikita ako pero hindi ko pinapansin dahil nga ayoko nang dagdagan yung takot ko. Kaso nararamdaman ko yung biglang lumapit tapos bumulong ulit ng... Siguro natiis. Tumakbo talaga ako dahil sa takot. Naiwan ko yung mga kasamahan ko nun. Sa locker yung diretso ko nun tapos kinuha ko na yung mga gamit ko. Pero bago ko lumabas ng locker room, andun ulit yung bata. Paalang yung nakita ko pero sure akong bata yun. At yun yung sinasabi nilang si Junjun nga. Grabe naman pala talaga yung na-experience mo na yun first hand with yung tinatawag nga nilang Junjun, di ba? Pero I hope you're doing okay now. And matanong ko lang din, kumusta ngayon sa bago mong workplace? May mga na-experience ka pa rin bang ganyan? Well, sa halos 5 taon ko dito sa Metacom, wala naman akong na-experience pa ulit. It took 2 years before I finally tried call center again. Dahil nga sa nangyaring yun, may mga kwento pa rin ako naririnig pero hindi ko na na-experience. Ang sabi nga sa akin nung naging kaibigan ko dito sa Metacom, baka daw pa-welcome lang ni Junjun sa akin yun. Si Junjun ay isa lamang sa marami pang kaluluwang hindi matahimik dahil sa iba't ibang kadahilanan. Kaya kung ikaw man ay nag-iisa sa dilim, mag-ingat ka dahil baka may nakamasid sa'yo.